Everybody say praise the Lord. Parang ang feeling ko parang ang tagal nating hindi nagkita. Nakalis lang kami papuntang Davao. Parang ang feeling ko ang tagal nating hindi nagkita. Anyway, we're so glad and happy sa amin pong trip sa Davao. Hindi man na ganun ka masabi natin na parang late lang yung mga preparations. And at the same time ay masyadong masikip yung mga oras. And ang pinaka maganda doon, in fact, I would say na itong conference na ito ay mas may malalim siyang impact sa amin no, kaysa sa mga, sometimes it's not all about revival. It's about the message of the Lord that is talking to your heart. And I think yung nangyaring mga messages doon ay para talaga sa ating generation. And how I wish na nandun kayo lahat. Praise the Lord. Ako gusto kong, kung ilan sa inyo nag-live, mapapanood naman ninyo yung preaching. I do not know kung gaano kalinaw. Pero I don't know kung meron tayong ano doon at may share natin sa bawat isa. Especially na yung second and third night na I think isa yon sa kahit sa akin on my part, it really put me in a thinking na parang ang ating nagagawa parang kulang pa. No, ikumpara sa dapat at nararapat. Sometimes ang ating mga nakikita, yung atin lang ding mga sarili, pero sa mga panahon kasi ngayon, mas mahalaga yung matupad at maging kabahagi tayo sa gusto ng Diyos na iligtas ang napakarami. Dumarating din kasi minsan ng mga time na parang kailangan natin mag-focus sa ating mga sarili, kailangan nating mag-produce kasi ng mga pangangailangan natin, kailangan natin ng pera, kailangan, lalo pa sa hirap ng buhay. Pero sa mga ganitong pagkakataon pala, ay dapat pag-isipan natin na we can do both. Di ba? Hindi naman po pwedeng, kung sa trabaho ka, hindi, bakit? Kailangan ba trabaho na lang lahat yan dyan? Baka po pwede naman habang nagtatrabaho, nagsishare ka kung may pagkakataon. Di ba? Sa classroom, sa inyong mga klase, lahat ba doon, pag-aaral na lang lahat at doon na lang talaga sa school, baka po pwede namang pag may time ka, may ma-share tayo. And there should be boldness on our part. And sabi ko nga, dapat marami tayong Josh Wilson. Yung ma-appreciate mo yung alab ng tao, ano, at yung apoy sa pagdala ng kaluluwa. Alam natin mga kapatid na ang trabaho lamang natin is to share the gospel and witness Jesus Christ. The one who call and convert is God. Ako naniniwala mga kapatid na kahit gaano ka kagaling magpaliwanag, kung ang tao naman ay hindi talaga tinatawag ng Diyos, wala talagang may mangyayari. Kasi kung titingnan natin, si Jesus Christ na nga nangaral, marami pa nagalit eh. Si Apostol Pablo, matindi na yon. Sabihin pa natin, si Apostol Pedro, medyo diretsahan yon. Walang masyadong ano. Si Apostol Pablo, ganun din. Pero maraming hindi naniwala eh. Diba? So, ibig sabihin, wala po doon sa skills nung nagpapaliwanag. Although may plus factor lang. May plus factor pag alam natin kung paano tayo mag-share. No? Pangit naman yun, parang nag-share ka, wala ka namang may na-share. Di ba? So dapat, lahat tayo nagsisikap na ma-disciple. Ang discipleship natin ay kasama na po dyan lahat. Alam niyo pag nag-attend kayo sa ating discipleship, matutunan ninyo ang doctrines, matutunan ninyo kung paano ito ipaliwanag, matutunan din ninyo ang mga kadahilanan. You know, it's very important
that we know the reason why. Mahalaga po yun. Because if you accept things blankly, kumbaga, parang tinanggap mo lang siya kung ano lang gusto mong, kung as is, no? Without thinking kung paano at bakit. For example, somebody would tell you, you need to be baptized in Jesus' name. So, with your conviction, and sometimes dahil lang lahat ng mga kaibigan mo, kung si, meron pa ako narinig, total, nilubog sila lahat, di magpalubog na rin ako. Hindi ka tatagal. Pag ganon. Kasi hindi mo alam bakit ka nag-decide eh. So, dapat alamin natin. So, kasama po yan sa ating doctrine. Kasama rin po sa ating discipleship ang pag-aayos ng ating mga pananaw. Pag-aayos ng ating mga attitude at ng ating mga emosyon. Sa mga kapanahunan ngayon, mga kapatid, nagbabago ang focus. In 1950s, kahit sa product, the focus is quality and durability. Yun ang focus. Then comes mga 1970s, lumabas na yung mga bagong Japanese cars. The focus now becomes quality and price. Yung quality na versus sa presyo. Dumating ang panahon na nung lumabas ang mga Chinese products, sa presyo na lang. Sa presyo na lang tumitingin. Kasi nagagamit naman, pero di hamak na malayo yung presyo. Pero lately, noong mga 1990s, 80s, late 80s, napuna ng manufacturing lahat, no, industry, na ang mga tao hindi na lang nagpo-focus sa quality, hindi na lang nagpo-focus sa price, focus na sila sa customer service. So, hindi lang maganda ang iyong produkto, dapat magaling ka, maayos ka kausap. Kumbaga, mabait ka. Di ba? May kinainan kami doon sa Davao. Sabi ko, ang sarap ng pagkain nila, maliban na lang sa mukha nung nagsiserve. Diba? Kasi, alam mo, maliit na bagay yun, pero nakaka-apekto. Diba? Yung bang, pag nag-serve, parang wala wala, hindi ko alam kung wala sa sarili, wala sa ano, pero walang ka, blank as in. Parang ang nagsiserve sa'yo, robot. Diba? Iba yung, hi sir, ito na po yung order nyo. Baka meron pa po kayong order, sir. O, diba? Ang ganda. Now ngayon, napupuna, hindi lang pala yan sa industry. The industry and the focus in industry reflects everything in all aspects. At kahit po sa church, ang trend nalilipat din dito. Now ngayon, may mga tao na hindi na interesado sa doctrine kasi hindi nalilito na sila, hindi na nila maintindihan. So hindi mo sila maturuan in the very first time kasi parang puno na yung isip nila. Ano na ang kanilang paano mo na sila madala sa Panginoon? Relationship, connection, care. Yun na yung una sa ngayon. Alam mo, nung unang panahon, ito, saksi kami nila, Sister Beth yan. Ang tao nire-rebuke sa harap ng kongregasyon. Di ba, Sister Beth? Sister Beth, nandito ba? Ayan. Ay, nako. Pasalamat ka pag hindi na-mention pangalan mo. Ay, matindi dati. Itong mga ginagawa nyo na panay ang tayo, kung saan-saan na pupunta. Kaya kanina sinabihan ko si Brother John J. Pahupain mo muna sila kasi grabe, para tayong nasa SM Mall. Oo.
Hindi magandang ganun eh. O, kita mo nung tumigil si Brother John G ng saglit, parang lahat, parang, something is happening. Ganun lahat, di ba? Noong unang panahon, gagalaw-galaw ka, na nakakaisturbo ka, ay nako. Manalangin kang hindi ka nakita. Oo, pero ang tao, nagsasubmit. Nagsasubmit ang mga tao. Parang, naging iba, sorry Lord, sorry Lord. Ngayon, ganyanin mo ang tao, next Sunday, wala na yan. Sasabihin pa sa iyo, ang sungit-sungit ng mga ugali ng mga tao na yan. Di ba? Nagbabago po ang lahat. Kaya nga po mga kapatid, there are two things, many things that we should develop in ourselves. Number one is the boldness and the fearless sharing of the gospel. But we must develop good attitude. Ito, tandaan ninyo, kahit gaano kagaling magpaliwanag, isang beses ka lang magkamali sa attitude mo, yun ang maalala sa iyo. Amen? Kaya sa atin pong mga pag-aaral dito sa church, sinisikap po natin na makumpleto ang mga pangangailangan. May mga pangangailangan tayo sa ating pangunawa. May mga pangangailangan tayo sa ating mga emosyon. May mga pangangailangan tayo sa ating mga pananaw. May mga pangangailangan tayo sa spiritual. Kasi ano yan eh, kumbaga layer-layer po yan. And lahat yan kinikater natin sa church. No? Sinisikap natin na may bahagi sa inyo ang lahat ng mga aspect for the purpose of being effective and productive people of God. Because God doesn't want only to save a few group of people. God wants to save the world. Praise the Lord. And that is why sabi niya, go ye into all the world. Ibig sabihin, walang tao sa mundo ngayon na ayaw ng Diyos iligtas. No, sasabihin natin, paano kung sinasabi nga kanina, hindi pinili ng Diyos? Tandaan po ninyo ito. Totoong Diyos ang pumipili, pero ang basehan ng Diyos, ang puso ng tao. Ang puso ng tao. In fact, mga kapatid, si Cain, may choice. Nung galit na galit siya, kinausap siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, bakit kung hindi ka ba nag-offer ng maganda rin, no? Ng magandang offering, ng magandang sacrifice, hindi ka rin ba papakinggan? Ibig sabihin, ang kanyang offering, may offering lang, basta may offering lang. Sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang basta pupunta ka lang ng church. Hindi lang yung basta nandito ka lang. Ang lahat ng binibigay natin sa Panginoon, it should be your best. The best na meron ka. Kaya yun ang sabi sa kanya ng Panginoon, pinabaliwan niya. Kumbaga, pwede niya namang ulitin ang sacrifice at ayusin. Kasi sabi ng Panginoon, because sin lieth at the door. Anong ibig sabihin? Abot kamay mo na lang, nasa sayo. Andyan ang kasalanan. Daanan mo ba, kukunin mo, pupulutin mo o hindi? You have the decision. So bakit si Cain na hindi napili ng Diyos? Kasi kung hindi, panganay si Cain ha, panganay yun. Ang rule ng Panginoon, ang panganay na lalaki, kanya. At kaya ginawa niya ng paraan na makausap si Cain. Unfortunately, hindi siya pinakinggan ni Cain. Doon nagsimula na hindi na napili si Cain. At the moment, nung hindi tinanggap ang kanyang sacrifice, wala pa naman, binigyan pa siya chance ng Panginoon eh. Hindi pa siya sinumpa. Ang kaso, dinagdagan niya ng mas malala at itong pinakamalala, hindi niya pinakinggan ang payo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa atin dito, kaya ka napili ng Diyos dahil sa puso mo.
Dahil sa puso mo yun. So, wag mong sabihin na special ka rin. Ha? Mga kapatid? Sabi ng Panginoon, abay, wag kayo magmalaking anak kayo ni Abraham. Minsan, may mga churches, minsan ang problema sa church nila, yung, ako na una rito. Bakit? Bago lang kayo. Oo. Baka hindi mo nabasa, may mga nahuling nauna, at may naunang mahuli, depende sa performance. Pwede kang huli, mauna ka pang magpastor, mauna ka pang maging leader, mauna ka sa lahat. Pwede ring ang tagal-tagal mo na, nasa ibaba ka pa. Ngayon, kung okay ka lang naman na nasa baba, wala namang problema. Huwag ka lang magalit. Huwag kang magalit dun sa mauna sa'yo. Kasi mayroong mga huli lang, pero ang performance, makita mo. Kaya nga mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa sa church, dapat ito po ang ating gustong ialay sa ating Panginoon, the best of us. Amen? Praise the Lord. So ngayon, minabuti ko po para kung meron man pong, may service ba mamaya? Wala no? Para makapahinga man po ang lahat. At by the way, sa susunod pong linggo, ay kami ni Pastor Charles ay pupunta sa Hong Kong. Si Pastor Ron naman ay kasama natin. And of course, hindi natin maintindihan, hindi naman natin masyado na iplano at kung tutuusin, parang madisgrasya sana. Siyempre, may mga gusto tayo na alam natin makaperform sa organization. And, but God actually, it's, the election in the district is actually parang God, kasi although ang nanalo doon, lahat almost ay Luzon maliban sa men's. Oo, maliban sa men's. Ladies po natin, Sister Mary Jane, at nung tinawag siya bilang siya yung kandidato, sabi niya, ba't ako? Hindi maintindihan. And then, si Brother James, ang ating National Youth President. Praise the Lord. Yung kay Brother James talaga by election. So talagang masabi po natin na talagang nanalo siya by election talaga. And si Pastor Rod, medyo na rin siguro, God's will na rin kasi siyempre ang ating General Secretary na si Pastor Waskin medyo pagod na po, medyo napupuna naman po ng lahat, medyo hindi niya na nakakalimot na siya, nakakaano na. So, kailangan ng bago. And it's just so happen na ang lumabas na pangalan ay si Pastor Roden plus the other four which declined lahat. Nag-decline lahat. So, walang may naiwan. Praise God. So, God's will talaga. Kumbaga, yun yung ng Panginoon eh. Praise the Lord. So, anyway, yan po ay mga nakikita po natin, ito po ang aking laging sinishare. Na kung hindi ka man huwag kang mag-ambisyon sa posisyon. All you have to do is just do your part. Kasi hindi ka po pwedeng mailagay dyan kung wala kang may ginagawa. Kung hindi mo mapatunayan sarili mo, hindi ka abot dyan. Maniwala kayo mga kapatid. Kuwari, para bang yung nagwawalis lang ng kalsada, tapos pwede na bang maging mayor agad yun? Diba? Nagkakaroon ka ng mga stages in your life, and it is a product of what you have done before. So your first layer is very instrumental for your second level, and your second level is very instrumental for your third level. Paakyat lang po yun. No? Mahirap pong lumukso. Gaya dyan sa hagdan, gusto mo diretso ka sa taas, hindi ka dadaan sa hagdan. Di ba?
O baka mamaya, bukol-bukol ka. Tapos may pastor, naulog si ano. Yung pala hindi dumaan sa hagdan. Sumabit, gusto maka-shortcut. So, ganun po mga kapatid, ano po, sa lahat po ng ating mga young people, sa lahat po ng ating mga elders and workers, it doesn't matter kung may posisyon ka, wala pong mahalaga, hindi po mahalaga yun eh. Sa akin, I don't think na mahalaga yung posisyon eh. Ang mga posisyon na yan ay patunay lang yan na you are doing good, you are doing right, because you have chosen on that responsibility. Pero wala pong bearing yun kung tutusin. Wala po yun. It is all responsibility. Right? So, again, mga kapatid, minabuti ko po na wala po tayong dalawang session ng pag-aaral. Subalit, sisigapin ko po na ang lahat ng mga areas ng ating mga pangangailangan ngayon ay atin pong mapag-aralan. And at the same time, may God will talk to your heart also. And ang ating pong church ay kailangan po na magpatuloy na lumago. So, it's a good thing na ang ating church ay nasa maturity stage na rin. Una ay pagka-immature ang church, pag walang pastor, dami absent. Sign ng immaturity yun. Pero maraming pastor natuwa. Sasabihin pa yan, ay naku, alam mo, pag wala ako, ay, walang may nag-attend dyan. Para bang, ano yun, tropiyo mo yun? Ibig sabihin, mali pagpatubo mo. Ang tamang pagpapatubo ng tao ay sa Panginoon sila nakatingin. Praise the Lord. Sa akin, hindi ako masaya na kapag wala kaming mga pastor. Wala ako. Sometimes si Pastor Rod wala rin. Tapos, walang may magsimba, ay masama. Ibig sabihin, hindi man lang umipikto ang aming tinuturo. Pero mga kapatid, ang maturity ng church, nakikita na kahit sino pa man dito, paano man ang mga pangangailangan, ang bawat isa ay makikita mo na tumutulong, kasama, nagpapatuloy. Praise the Lord. At ang isa pang maturity ng church ay hindi siya natatakot na magkaroon ng mga panibagong pagbukas ng gawain or panganganak. No? Manganganak dapat ang church. Kaya nga po, mga kapatid ko, inyo mapupuna, simula po ng mga nakaraang linggo na po, ay iilan na lang po sa mga taga Bulacan ang napupunta po dito dahil meron na rin po silang services doon every Saturday, pero kahapon, I'm sure, baka wala. Meron? Meron. Grabe, di ba? Kararating lang galing sa wala pang tulog yan, Praise the Lord. So, pero mga kapatid, gusto ko sa inyo, ako kinikita ko na sa bawat service natin at maiayos natin by the time na makabalik po kami sa galing Hong Kong, dahil wala na po masyadong ulan, iayos na po namin yung rooftop. At ako'y nagagalak. Actually, it's my pleasure to offer sa ating rooftop sa dalawang mag-asawang ito na dito po sila titira sa church. Kasi tingnan nyo ba naman galing sa Binyan, nandito pagka Sabado, nandito pagka Linggo, pagka may activity nandito. Ibig sabihin, napatunayan nila, wala sa layo eh. Sila yung pinakamalayo. So, ibig sabihin, sa akin nakikita, it doesn't matter kung malapit sila o malayo, ang puso nila talaga sa Panginoon. Praise God. Kaya po, mga mens, magtulong-tulong po tayo. Pagbalik ko po galing ng Hong Kong, ayusin po natin yung third floor, iangat po natin ng bubong, marami na pong tulo, palitan po natin ng bubong, at laparan po natin ang inyong tambayan. Praise God. Labaran na natin, gandaan na natin yung taas diyan, gandaan na natin. Praise the Lord. And of course,
mga kapatid, this week, meron po um, ah, good news, not so good news, pero siyempre, hindi naman po bad news yun. Pero sa January po ay maaring babalik po ako. Kailangan akong bumalik sa Italy at magkita-kita tayo katapusan na ng kailangan na po kasi may gap po kasi at kailangan kong saluin, wala pong magawa. Kaya po, i-announce ko, tayo po ang host dapat sa taon na ito ng youth camp. Yung youth camp natin, pinasa ko na po muna balik sa, kay Pastor Arnel. So, ang youth camp po natin sa Tanawan po ulit muna. Pero next year po, kasi baka magkaroon naman na ng makabalik-balik doon na missionary doon po sa sa atin naman po ulit. Sa atin ulit. So, tama-tama siguro para maayos natin yung ating campsite doon sa Tanay. So, magtulong-tulong lang po tayo pagka itong summer, sana, ating mga mens, baka pwede kayong joyride papunta doon. At maaga-aga naman kayo pupunta doon. Hindi naman yung alauna ng hapon. At pagkatapos katayin niyo yung manok ni Brother Pence. Oo, magtulong-tulong po tayo. Pagtulong-tulungan po natin, ito pong taas natin, gusto ko po na mapaganda po natin yan. Total, nandito na po sila ni Brother John, Sister, Para hindi po sila malayo, ang trabaho nila nandito, ang church nila nandito, tapos andun sila sa Binyan. Pero kahit wala na silang pera, makita mo, andito pa rin. So that's the heart that everybody should have. Yun ang gusto kong makita sa bawat isa na parang walang reason talaga, no reason na enough para hindi tayo makagawa sa ating Panginoon. Because, mga kapatid, we are not doing things by numbers and by instructions. We do things because we love God. It is by the heart. And that is the difference between the old covenant and the new covenant. Ito po ang pagkakaiba. At ito po ang ating tinitingnan na tayo po, iba na tayo. God wants everything that is done by heart. If you love somebody, hindi mo tinitingnan yung mga basihan, you do things because you love, for example, mahal mo trabaho mo, di ba? Marami ka mang katanungan, pero sometimes, bakit parang pinipiga ka, parang pero doesn't matter. Because you love your job. Now, if you love God the same way, marami po yan na ilalagay po sa ating kaisipan ng diablo. Mga reasons that we cannot serve God faithfully. There are many reasons that the devil would give us. But ang problema ng diablo is that we are no longer serving God through the numbers of laws and rules. Na bawal lang, sa number 1, bawal lang ganito, bawal lang sa number 2, ganito, dapat ang gawin mo, ganito. Hindi na ganun. Ngayon, pinaglilingkuran natin ng Diyos dahil mahal natin ang Panginoon. And that is the new covenant. And we are on this conclusion, mga kapatid. Now, the new covenant, the old covenant, which is the Old Testament, ended in this word that we discussed before. It is finished. And that is the last word that you can ever hear that belongs to the Old Testament. It is finished. Now, sometimes mga kapatid, ang iniisip natin, it is finished, but
we have to remember that in this word, it is not the end. It's not the end. Magkaiba po yung finish sa end. Naalala nyo ba yung kwento ng isang hindi marunong mag-English na barbero at may isang Amerikanong nagpagupit? At natapos na, siyempre, ang last. Anong last na instrument na ginagamit ng barbero? Ano ang last? Anong last na hawak niya? Labaha. Tama? Labaha. Alam niyo ba yung labaha? Yung may blade. Yung may blade na napakatalim. O, siyempre, yun na yung last ginalinis. Di ba? Hindi niya ngayon alam kung paano sabihin na tapos na, sir. Sa mga pelikula, nakita niya, pag tapos ng pelikula, nakasulat, the end. Oh. Sabi niya sa Amerikano, sir, habang hawak ang labaha, this is now your the end. Sabay takbo ang Amerikano. Diretso sa pulis dahil papatayin daw siya ng barbero. Wrong choice of word. Tama? Dapat sinabi niya, sir, it's finished. Anong ibig sabihin? Ang job, ang work lang ang natapos. Hindi niya katapusan. Tama? Kaya magkaiba po yung end. Oh? Pag sinabi nga, the world is ending, talagang tapos ang mundo. But when the Lord said it is finished, mga kapatid, ang natapos, ang na-accomplish, ibig sabihin, something great is accomplished. Isang bagay na merong isang napakalaki na ma-accomplish, and that should give signal to start a new one. So yun po mga kapatid, and it is, at sa Calvary, ay ang lamb sa Old Testament nagiging totoong katawan ng Diyos. Yung katawan ng Diyos, yun na yung inalay doon sa cross, sa Kalbaryo. At alam nyo ba mga kapatid, maaaring hindi ninyo nabasa. Pero, nung matapos na mamatay ang Panginoon, nagsiuwian sila. Tama? Nagsiuwian yung mga tao. Pero alam nyo ba lahat sila? Pinupukpok nila ang kanilang puso. Out of remorse, na naintindihan na nila, something is wrong sa ginawa nila. Something is wrong sa decision nila. And I believe, karamihan sa kanila belongs to the 3,000 na nakinig kay Pedro at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Bakit? Nasuntok ang kanilang mga puso. Paano masuntok ang puso mo kung wala ka namang kinalaman doon? Tama? Ibig sabihin, nandun sila. At sila ang unang mga convert. Pero mga kapatid, hallelujah, makita po natin, at binanggit ko na ito nung nakaraan, na ang Old Testament ay puro kortina. Tama? Puro kortina yon. At the start ng gate ng tabernakulo, curtain. There are 4 curtains that hinder somebody to get in. Now, we have to know that the tabernacle is the chosen place of God where He can commune with these people. Ibig sabihin, yun lang ang lugar na pinili ng Diyos para kausapin ng tao. So, hindi ang Diyos na pupunta doon sa mga tent at makipag-usap sa mga tao. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka. Pumunta kayo sa harap ng tabernakulo. If you have things, meron kayong ialay, meron kayong mga katanungan, meron kayong mga gustong malaman, meron kayong mga bagay na gustong gawin para sa Panginoon, punta sa templo or sa tabernakulo. So, meron pong sentro ang Diyos na lugar na kung saan ang lahat ng tao nagtitipon at doon sila makipag-usap sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating kapanahunan ngayon, makita po ninyo mga kapatid, ito ngayon, ito na ang magsisilbing tabernakulo. Ito na ang magsisilbing. Meron kang panalangin, punta ka. Sikapin mo makapunta sa bahay ng Diyos. Meron kang offering sa Panginoon. Sikapin mo makapunta sa Panginoon. Gusto mong sambahin, pasalamatan ng Diyos. Gawin mo kasi hindi naman araw-araw ito. Hindi ito araw-araw.
Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. We need many days. 6 days nga eh. But huwag po nating ipagkait sa Diyos ang nag-iisa na lang na araw na kanyang hinihingi. Praise God. And so, puro kurtina yan. Pagpasok mo, there are 4 curtains. And 4 curtains na habi po yun. Naghahabi. Alam nyo ba kung anong naghahabi? Sino bang nagko-cross stitch dito? Di ba? Mga crochet, di ba? Di ba nagaganyan-ganyan ang mga ang mga tela. Kagaya nito, makita mo to pag i-microscope mo ito, nagaganyanan yan eh. Tama? Itong mga hibla nito. Now, paano nagkaroon ng maraming kulay? Ito, makulay si Sister Queenie. Tigil mo muna yung cellphone mo. Okay, tayo ka muna. Huli ka ngayon. Pasalamat ka, hindi ka kulong. Talikod lang, harap sa kanila. Yan. Nakita. Ito yung babae nagsiselfon habang nagsiservice. Hindi po, joke lang po. Ang gusto ko lang po ipakita, siya kasi ang may makulay na damit. Ang next kasi na gusto ko, Sister Juliet, malayo-layo Sister Juliet eh. Ito na lang ang sa aking harap. Nakita po ninyo ito, di ba makita ninyo merong dark blue, may green, may yellow, may white, di ba? Pero yan ay hindi napoproduce na pininturahan. Tama? Napoproduce siya dahil iba-ibang, ano ba tawag niya? Sinulid ang naghabi-habi para mag-produce ng ganyang mga kulay. Okay? So, tandaan ninyo, 4 na kulay ang nandun. Purple, scarlet, white, and blue. Lahat ng ito nagdi-describe kay Jesus Christ. Red or scarlet is the suffering of Jesus Christ. The white is the purity of God in the flesh na wala siyang kasalanan. Kahit sa laman. Ang blue ay ang pagiging Diyos. Purple ay ang pagiging hari. Lahat yan, hinabi-habi, na pagmukha ka, hindi po hiwa-hiwala yung mga kulay, kundi meron kang makitang disenyo talaga. Pero 4 na kulay lang ang ginamit. At 4 din na gate yan ang pwedeng pumasok. Sige, Sister Queenie, pwede ka nang umupo. Thank you. O, sino pa dyan ang ako? Hindi. Nagkataon lang na maraming kulay yung iyong damit. Praise the Lord. Now ngayon, alam niyo po ba na ang Bible natin may 4 na gateway para maintindihan mo si Kristo? Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit 4 talaga yan? Sa tabernakulo in the Old Testament, 4 din po yan. Pero alam niyo po ba, ng 4 na yan ay nagre-represent din ng 4 na kulay at ng 4 na description ni Jesus Christ. Matthew, he starts with, ito, tingnan ninyo ang Matthew, sa kanyang genealogy. Pag binasa mo ang Matthew, Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Bakit nauna si David kay Abraham? Di ba? Now, makita po natin mga kapatid, inuna si David because David has been promised of an eternal kingship. So, hindi po pwede na ang Misaya manggagaling sa ibang mga lahi or sa ibang tribo. Kasi ang paghari ay ibinigay lamang, the scepter shall not depart from Judah. So si Judah ay ninuno ni David. At si David ang pinanggalingan hanggang kay Mary na si Jesus Christ doon po galing sa tiyan ni Mary. But by law,
Hindi po pwede na ang bilang galing sa babae. Dapat sa lalaki talaga. Kaya si Joseph, pag i-trace back mo, balik din kay David. That is why pagdating mo sa Luke, galing sila lahat kay David, pero magkaiba na ang ama, sa anak ni David, iba ng pinanggalingan. Si Joseph, ibang pinanggalingan. Sa Matthew, ibang pinanggalingan, pero papunta kay Jesus Christ. Because Mary and Joseph are all came from the tribe of Judah and from the family of David. And that is why, whether by law and by physical, Jesus Christ has the right to reign as king. Grabe ang Diyos na, no? Nakita niyo yung amazement nung paghabi-habi ng Panginoon. Now, nagsimula si Matthew, nagdi-describe siya that Jesus Christ is the king. Sunod si Mark. Nagdi-describe si Mark that Jesus Christ is the servant. And Luke, being a physician, he described about the body. And that body, though in the flesh, never committed sin. He describes Jesus in the flesh. But John described Jesus Christ as God. Pag binasa mo yan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word made flesh and dwelt among us. So, 4 po yun. Pero makita ninyo, meron sa Mateo na wala sa Lucas, pero nandun sa John, wala rin sa kay Mark, merong kay Mateo lang, wala sa 3, meron ding sa 2 lang, wala sa 2, meron ding 3, sa 1 wala, sa 3 meron, kasi naghabi-habi po yun. Kaya hindi mo maintindihan si Jesus Christ kung sa Mateo ka lang mag-focus. Hindi mo rin siya maintindihan kung puro Mark ka lang, kung puro John ka lang. Basahin mo lahat, diyan mo lang maintindihan si Jesus Christ. Kaya pagpasok mo sa tabernakulo, everything in tabernacle is about Jesus Christ. He is the fulfillment of everything in tabernacle. Kahit kayong mga tali, para sa anong tali? Para hindi matumba. Tama? Kung sa barko pa, angkor mo yun. Tama? Na hindi ka maano ng pagbalya-balya. Kaya nga makita natin, no? Na kung ang iyong angkor ay hindi nakadikit kay Jesus Christ, madamay ka. Masama ka sa mga troubles, masama ka sa mga pagbagyo, at madali kang maanod. Pero kung si Jesus Christ, nakaangkla ka kay Jesus Christ, gagalaw ka rin. Minsan may gaganon-ganon ka pa yan. Pero at the end, pag wala ng trouble, nakaangkla ka pa rin. Praise God. Makita mo yung mga matatanda natin, no? I salute them, yung mga matagal na talaga sa church, pero hanggang ngayon, apostolic pa rin sila. Bakit? Hindi sila nakaangkla sa tao. Kasi kung mag-angkla ka sa tao, ang mga tao, marami yung pagkakamali, marami yung mga hindi yan sila kapantay doon sa pananaw mo, kaya sa standard mo. Kay Jesus Christ, siya perfect. Doon ka mag-angkla. So lahat doon sa tabernakulo is all about Jesus Christ. Now, hindi lang yan. Pagpasok mo, nauna ka agad ang sacrifice. The sacrifice. Pero sa outer court. Sa sacrifice, pinapatay ang isang buhay na hayop. Pero may basihan. Dapat ang hayop, walang kasawayan. Bawal na mamaga ang atay, bawal ang duling, bawal ang, kahit ngayong palong yung mga ganito, may mga butas, may mga galis, may mga, mga paa nila, may diferensya, hindi pwede. Itong maniwala kayo, hindi lahat ng anak
ni Aaron nagiging saserdote? Alam nyo ba? Bakit? Kasi bawal ang saserdote na pango ang ilong. My God! Praise the Lord. O ano? Ha? Ayos lang kayo dyan. Ay, maniwala kayo matindi. Yung may kunti ka lang nagalis, X. May tagiyawat ka, X. Ay, basahin niyo ang Leviticus. Basahin niyo ang Leviticus. Praise God. Ewan ko sino makapasa pag ganun ang standard. Oo. Bawal. Kaya nga yung handog, yung handog. Alam nyo ba yung pag-i-consecrate ang saserdote? The only way na makonsecrate ang saserdote para in service, para mag-perform, kailangan siya i-anoint ng abo ng red heifer o red cow. Red cow. Alam nyo ba kung anong klaseng cow ito o baka? Dapat walang higit sa 2 hibla ang hindi pula. Sa balahibo. Kita ninyo ngayon, naghanap sila ng red heifer, so walang may makita. Alam nyo ba na ang last na red heifer ay pang-anim na ayon sa bilang ng mga saserdote at ng mga rabbis, 6 lang na red heifer ang namatay. Ang pang-7, red heifer dapat para sa Misaya, Now ngayon, mula 2000, year 0, nung 70 AD, na wala na yung templo, wala na ring lumabas na red heifer. Now ngayon, naghahanap sila kasi hindi pwede na ang templo magsimula ulit ng kanilang ritual and ceremonies na ang mga saserdote hindi na consecrate ng abo ng red heifer. So ngayon, naghanap sila sa ibang Amerika at may isa pa doon na nakita na nagiging the best candidate. And that was, naalala niyo sino mga taga San Juan dito? Diniscuss ko yon, yung doon pa. That was year 2000 something pa lang. And that's almost 20 years ago. Diniscuss ko yon. May nakita sila. Nilagyan nila pangalan si Melody. Pero nung tiningnan, alam nyo ba na hindi lang lilima ka saserdote ang titingin? May lens yun. May lens. Tinitingnan, bawat hibla tinitingnan, hindi nakapasa. Ngayon, ang ginawa nila, nagkumuha sila ng puro red heifer at pinadami nila ng pinadami hanggang sa makakuha. Ayon sa latest, meron na raw silang candidate. But we do not know. Because we are in the end of times. And that is the 7th heifer. Red heifer. Heifer, hindi hyper. Heifer. Heifer. Heifer, cow. Ganong katindi. Matindi talaga ang Old Testament. Salamat, nasa New Testament tayo. Hallelujah! Ayaw ko doon mabuhay. Sa tutulang, pasalamat talaga tayo. At ito pa ang good news sa atin. Hindi lang tayo sa New Covenant, na sa huling mga panahon pa tayo. Kunting usog lang. Alam niyo, kunting pag-iirap na lang to, itulak mo na lang ng kunti. Parang kung pagod na ka na sa buhay mo ngayon, itulak mo ang sarili mo, hindi. Huwag kang bumigay, kunti na lang. Nakikita mo ng finish line. Kaya dapat ilagay ninyo sa inyong kaisipan, walang dahilan, walang tao, walang sirkumstansya ang pwedeng magbago ng pananampalataya mo.
Huwag mong hayaan ang dyablo makalagay sa iyo ng mga masama sa kaisipan, masama sa iyong mga mata, masama sa iyong mga pakiramdam, mga kapatid. Matitisod ka sa lahat ng bagay dahil, mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Walang taong inilagay ng Diyos sa kanyang kamay ang mabubunot ng kahit na sino man. Alam niyo ba kung sino lang pwede magbunot sa kamay ng Diyos? Ikaw lang. Pag binunot mo sarili mo, ayaw mo na sa Panginoon, ayoko na magsimba dyan. Bahala kayo dyan. Alis na ako. Ikaw lumabas. Never kang pinalabas ng Diyos. Never ang Diyos magsabi na lumabas ka rito dahil ayaw ko sa'yo. Lumabas ka rito dahil ang mukha mo na ayaw ko. Never ginagawa ng Diyos yun. Never yun. Ang taong titigil sa paglilingkod sa Diyos, walang ibang may desisyon yan. Hindi yung taong kagalit mo. Hindi yung tao na ayaw mo. Ang nagdesisyon na lumabas at tumigil sa paglilingkod sa Diyos, ikaw. Ginamit lang ang mga sirkumstansya. So, pwede mo man silang sisihin, hanggang sisi ka lang. Pero sa paghukom, ikaw pa rin. Pwede mo siya kasi, si ano kasi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ako nag-backslide eh. Si ano kasi. Hanggang doon ka lang. Sa harap ng Diyos, hindi pakikinggan yung sisi mo. Ang pakikinggan ng Diyos, yung buhay mo mismo. Paano ka naglingkod sa Diyos? Ikaw, sa harap ng Diyos, ano ka? Sino ka? Kaya mga kapatid, pag-isipan, mayroong mga bagay naghaharang na parang ayaw mo magsimba. Aba, mag-isip-isip ka. Baka dyablo pala yun ang nag-o-offer sa iyo ng mga bagay-bagay para hindi ka makasimba. Kaya avoid deciding ka agad na Sabado pa lang, parang feeling ko hindi ako makasimba bukas. Abay, baka mangyari. So, problema mo, baka rapture bukas. Kaya nga, pag kami naramdaman ka na hindi ka makakapunta sa simbahan, mag-isip ka kagad. I-counteract mo na. Alam mo kung bakit? Dahil kailanman hindi nagustuhan ng Diyos na wala ka sa bahay niya. Kailanman kahit ano pa yung dahilan na yan, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos na meron kang dahilan na wala ka sa bahay ng Diyos. Pero siyempre mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi maiwasan. Sa ating mga kapatiran nagtatrabaho, hindi maiwasan. Pero bawi ka. Bawi ka, wag yung kunting ambon lang. Ay, umuulan. Ambon pa lang. Everybody say, praise the Lord. Parang sinisipon ako. Makakatrangkaso ako bukas. Sigurado niya ako makasimba. Aba, pinangarap mo pa. Sipon pa lang. Amen. Uminom ka isang galon na vitamin C. Ay, wag naman, baka ma-overdose. Mas lalong lumala. Ang ibig ko sabihin ay ganito mga kapatid. Your mind should be prepared. Every day, priority mo is on the day that you will meet your God. Praise the Lord. Dahil ang ating Panginoon, dire-diretso, hindi bumigay, hindi siya nagbago ng kanyang kaisipan up to the end na matapos niya. At ang sinasabi nga ng it is finished, mga kapatid, kung makita ninyo, may kortina papasok mula po diyan sa paghandog ng brazen altar. Brazen altar ay tanso po yun. Tanso na may mga kahoy sa ilalim na sinusunog, doon mo ilalagay ang iyong handog. At itong matindi, kung wari ikaw, naghandog ka, may kasalanan ka, naghandog ka sa Panginoon. Kinuha ngayon ng saserdote ang iyong handog. Hindi niya ngayon na-check ng mabuti. Ang atay pala'y namamaga. Ang puso pala'y may diferensya. Hinandog niya. Kukunin niya kasing dugo at isprinkle sa buong altar.
At lalapit siya sa sunod, which is brazen laver, tubig. Titingnan niya po yung kanyang sarili at doon makikita ang kanyang, maghugas siya ng kanyang kamay, maghugas siya ng kanyang paa, at titingnan niya kung ang kanyang damit ay may tupi or may spot. Grabe. Ako ayoko ng ganung buhay kung tutusin, di ba? Kalain mo yun? Kaya deserving sila sa tithes. Tapos pagpasok niya, hindi na siya makalabas. Alam niyo kung bakit? Hindi niya chinek. Kaya ang lahat ng saserdote na pumapasok, meron po yan tanikala dito. Yan. Meron yan sila hatali. Pagka may tumunog na natumba, hilain lang po yung kasi hindi po pwede may makapasok. Anybody, hahawak sa kortina, patay. Papasok ka sa kortina. Ang kortina kusang humahawi yun, hindi nga maintindihan eh. Pero wala pong taong humahawak ng kortina na yun kapag nasa service. Paka-stricto. Kaya mga kapatid, the more you know the old covenant, the more you will be thankful to God of His grace. At sasabihin mo, dito mo ma-appreciate, for by grace, I am saved. Ang grace doon, hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, kundi pinagaan ng Diyos ang dapat. Praise God, napakatindi po. At alam ninyo, pagpasok niya, may kurtina ulit. 4 ulit na kurtina, 4 na kulay, at hinabi ng maganda. Pero pagpasok niya, kumari, tama lahat. Tandaan ninyo ito, lahat sa labas is made of brazen or brass or tanso. Tanso po lahat. Pagpasok mo, wala na pong tanso doon. All is gold. Dalawa lang po. Ito ang inner court. Outer court pa lang tayo hindi ko abutin. Pero sige lang, kahit dito lang muna tayo sa outer court, di ba? So, outer court pa lang tayo Pagpasok mo, dalawang material dito sa labas, copper and acacia wood. Yung materials. Kahit yung brace, yung hugasan, tanso. Tanso po yun. And we all know na yung copper na yan, or ang tanso na yan, ay nagsisignify yan sa katawan ni Kristo. Dahil kung makita ninyo, yung serpent na nagligtas sa mga rebelde doon sa wilderness, is brazen serpent din. So nagre-reflect yan kay Jesus Christ. Pero, pagpasok mo, pasok ka ulit sa 4 na kortina, pagpasok mo is the holy place. Nahati po sa dalawa ang inner court. The holy place, pero may kortina ulit na 4 na klase ng kulay at yun naman ay holiest of holies. Yan. Pero pagpasok mo, may 3 furnitures. Ang una mong madanan, the 7 candlesticks. Ito, kagaya nito, malaki lang, kapantay ng tao. Yan lang, maliit lang yan. Replika lang. Pagkatapos, sa una, pag nalagyan ng apoy, ibig sabihin, ito lang ang nagbibigay ng liwanag. Wala pong ilaw, walang bintana, wala pong butas, saradong-sarado, madilim na madilim, and the only light in there is the light of the 7 candlesticks. And it is pure gold. Wala pong halo. 99.9% 24 karat gold.
ang 7 candlesticks na yan. Now, makita po natin, dahil ang sunod po niyan, sa kanan, ay table of showbread. Sa table of showbread, gold and acacia wood. So that, ito, wood overlaid with gold. Yun po yung nangyari. Parang, ang loob ay ganito, pero nilagyan ito ng manipis na ginto. Ano yun? It represents Jesus Christ. The wood is His body, but overlaid with divine. Yung pagka-Diyos. Ang gold kasi belongs to heaven. Yun po yung termino sa langit. That is why meron tayong gold mansion, di ba? Golden mansion. Because ang gold nagre-represent ng langit. And so, ng pagka-even pagka-Diyos. So, ang table of showbread, may 12 tinapay. Diyan kakain ang saserdote. Now, tandaan ninyo na ang saserdote galing kay Aaron lamang. Pero tandaan ninyo na sinabi ng Biblia, ng Revelation, that we shall all be priests and kings. Because kung ikaw ay nabautismo sa pangalan ni Jesus, anak ka ng Panginoon. Nasa lahi ka ng Panginoon. Kaya ikaw ay saserdote ng Panginoon. Ay, hindi ordinaryo ka. Baka paglabas mo diyan, ang feeling mo ng sarili mo, ordinaryo ka. Saserdote ka ng Panginoon. At hindi basta-bastang pagpili ng saserdote sa mga kapanahunan na yun. And that is why marami ang nainggit. Alam mo bang maraming nainggit? Si Korah nainggit. At sabi nga ni Korah, sabi niya, bakit hindi ba kami pinili ng Diyos? Galing din sila kay Levi. Levites din sila. Bakit yung mga anak lang ni Aaron? Bala ang Diyos, Diyos yung pumili. Kaya nga sabi ni Moses sa kanila, hindi pa ba sapat sa inyo yung binigay sa inyo ng Panginoon na gagawin? Bakit ano bang gusto mo? Presidente talaga? Hindi ba? Minsan may mga tao. Kaya nga mga kapatid, yung mga paghangad ng mga posisyon, makakapalaglag lang ng iyong gusto nila sila din daw. Bakit daw? Bakit yun lang? Bakit mo tanungin ng Diyos? Bakit mo questionin ang gusto ng Panginoon? Kaya napakatindi. At ang saserdote, tandaan po ninyo ito, may sariling damit. Hindi pwedeng gusgusin. Hindi pwede sa saserdote ang may butas-butas. Kaya kung may makita kayong pastor na nagpipreach, ang kanyang pantalon ay jeans na may mga butas-butas, hindi niya naintindihan pagka-pastor niya. Sabi nila, kasi wala naman sa panlabas, depende naman yan sa mga Hindi, you are representing Christ. Si Kristo nire-represent mo, kaya kayo, pag lumabas kayo dyan, mga kapatid, tingnan ninyo yung pananamit nyo. Baka may mapuna sa inyo, hindi tama. Kasi kayo ay nire-represent ng Panginoon, nire-represent ninyo ang Panginoon. Kaya sa ating mga kababaihan, ang inyo bang damit ay nagre-represent ba ng glory ng Panginoon? Kaya nga minsan nagtatanong sila, bakit sa inyo bawal yung mga sleeveless, bawal yung mga miniskirt, mga kung ano-ano. Ito na lang ang tanong, do you think, sa mata ng Diyos, tama ka o hindi? Di po ba? Kasi, tandaan po ninyo ito, while we are in the flesh, ang nakedness na sa atin pa rin. Kaya kinukover ka. Ang dahilan ng damit, because of sin. You have to remember that. Because of sin, kaya ka nilagyan ng Diyos ng damit. Pero kapag nag-glorify ka na, tingnan ninyo, walang damit. Dahil may heavenly robe na ibibigay doon ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sa ating mga kababaihan, huwag kayong magtanong na, bakit ano ba yung church natin? Ang dami namang mga bawal, mga kung ano-ano. Hindi, simple lang. Simple lang to. Modesty lang. Modesty lang, tamang pagdamit, tamang kasuotan. Dahil nire-represent mo ang ating Panginoon. Sa mga kalalakihan natin, lalabas ka naka-short,
Palagay mo tama, hindi. Nire-represent ka. Saan ka makakita ang ambasador nagsushort? Punta sa kanyang opisina. Tingnan ninyo. Tingnan nyo lang. Saan ka makakita ng isang opisyal na nakashort tapos papasok sa opisina? Minsan nga, kasalang, grabe kung tudo na talaga kung ano-ano pang mga pinaglalagay mo, ano pang mga bibilin mo. Hindi ka papayag sa mga ukay-ukay na 500 lang. Kailangan matag 3,500 talaga, matag 6,000 na barong. Di ba? Kasal pa lang yun. Pero tandaan ninyo, everyday you represent Christ. So sa damit mo, ang isipin mo, hindi yung sarili mo kasi binili ka na di ba? Hindi naman ikaw sa'yo yun. Amen? Kung ikaw, ang iniisip mo kagad, am I representing Christ? Kaya sa ating mga kalalakihan, huwag din kayong lumabas na naka-sleeveless din po. Kasi nakikita ang mga ugat. Lumalabas ang mga ugat, sumusubra. But the point is ganito lang. May sarili tayong judgment ng tama at mali. May sarili tayong judgment ng acceptable at hindi. Kung ikaw inimbitahan ka sa isang gathering, alam mo, ang damit na susuotin mo. Tama? Pag pinatawag ka sa, kunwari, mayroon tayong awarding sa Malacanang at isa ka sa pupunta, ano sa'yo? Gusgusing ka? Di ba? Mangutang ka halos? Bakit? You know what is right. So alam natin, kaya wag po tayo magiging feeling guilty, wag po tayo mag-feeling na hindi ko alam. May sarili tayong judgment, mga kapatid. Now, ang basya natin, hindi yung tanggap sa mundo. Tandaan po natin yan, ang mundo hindi yan standard. Lumabas na yan sa standard. Ang standard natin ay ang salita ng Diyos. Ang ating Panginoon. And that is why, ito pa matindi sa mga saserdote. Maring hindi ko na ito matapos yun. Sunod naman tayo. Pagbalik ko galing Hong Kong. 2 Sundays po kaming mawala. Ito pang matindi. Pati perfume, hindi pwedeng kopyahin. Ay, matindi. Pag ikaw, ordinaryong tao ka, kumuha ka ng the same ingredients ng perfume na ginagamit ng mga saserdote, tinimpla mo, kamukha, kapareha, patay ka. So anong pinapakita natin? Tandaan natin, ulit babalikan ko, ang saserdoteng tinutukoy, hindi lang yung mga anak ni Aaron sa mga kapanahunan natin ngayon, the church, sila ang mga saserdote ng Panginoon. And that includes everyone that is baptized in the name of Jesus Christ at kumikilala sa Panginoon ng bautismuhan in an apostolic way, mga kapatid, sila ang mga saserdote. Tayo ang mga saserdote dito. Now, yun ay mga physical at mga masabi nating literal. So dito natin ngayon mahambing, anong standard naman ang meron ka? Kaya nga sa atin dito, hindi natin pinipilit na kailan mamahalin ng damit mo. Hindi po tayo nangangaral dito na kailangan branded yung damit mo, dapat ang damit mo ay napakaganda, dahil at kung hindi naman maganda, parang mahiya ka, hindi po. Principle sa mga damit, the best na meron ka. Yun lang. Kung kahit may butas-butas yan, yun ang the best mo. Wala ka na talagang mapili. Wala ka nang puro may mga butas-butas. That's the best. Sa mata ng Diyos, yun ang sinasabi. Wala yan sa Diyos. Ibig sabihin, ito lang. You are offering yourself today. You are offering to God yourself today. Is it the best? Pagpunta mo rito, sasamba ka sa Panginoon, pupurihin mo ang Panginoon. Anong klaseng pagpupuri? Is it the best? Tanungin mong sarili mo. Dahil, mga kapatid, tandaan ninyo ito, nung nando na may ilaw, maliwanag ang tabernakulo, kakain ang saserdote, pagkain niya, kinakailangan ng pagkain ng tinapay, buo. Buo. Pagkain niya, ngunguyain niya ng maayos. Sabi doon, masarap yun na tinapay. Walang libadura yun That is the word of God.
And that is Jesus Christ, right? The 7 candlesticks is also Jesus Christ. He is the light of the world. Now, the bread is also Jesus Christ. And He is the Word. Tama? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. He is also the Word that became flesh. At kapag kumain ka, huwag kang mamili kung anong parte. Amen? Yung tinapay, karamihan sa atin, sa icing, napupukos. Ganun ka lang. Kakain ka, kung ano lang yung magandang parte, tapos iwan mo yung ayaw mo. Sa Word of God, hindi po. Huwag po tayo mamili kung ano lang ang pabor sa atin at anong hindi. Mga kapatid, lahat kainin natin. Kapag kinain natin yan, mga kapatid, nourishment yan sa ating katawan. So, kung iyan ay nakakasakit sa iyong damdamin, kung ikaw man ay nasasaktan, nasusuntok ka, abay magpasalamat ka. Ibig sabihin, buhay na salita ng Diyos ang napunta sa iyo, naramdaman mo. Now, imbis na magalit ka, imbis na ma-offend ka, magpasalamat ka sa Panginoon at tulungan kang mabago mo ang mga bagay na hindi maganda. Praise God! Pero bago siya lumabas, dahil tatlo ang furnitures diyan, meron po sa gitna, bago po yung kurtina, yan po ang altar of incense. Still, it is made of acacia or shittim wood overlaid with gold. Pero magsusunog ng insenso ang saserdote bago lumabas. Pero sa insenso na yan, sa gitna, may kurtina ulit yan. Dahil ang kabila niyan is the mercy seat and the Ark of the Covenant. The mercy seat, the Ark of the Covenant is pure gold. The mercy seat is wood overlaid with gold. Pero doon nakapatong ang mercy seat. Ang lugar na yan, ang tawag dyan ay holiest of holies. At walang taong makapasok dyan kundi high priest lang. High priest lang. No, ngayon mga kapatid, nung namatay ang Panginoon, ang kortinang hindi mo pwedeng pasukin, pinunit ng Panginoon. Kaya kahit ordinaryong tao ka ngayon, pwede kang makalapit sa presensya ng Diyos. Pwede kang makalapit, hallelujah, sa holiest of holies. Oh! Marami ang gustong pumasok, hindi makapasok. Ngayon, binuksan yan sa ating generation. Binuksan yan sa church. Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik, huwag na tayo magpamahal-mahal. Hallelujah! I-offer natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Today, ang gusto ko lang itanong sa inyo mga kapatid, dahil ang altar of incense is like your worship, your prayer, na ang usok umaabot sa nostril ng ating Panginoon. Hallelujah. May requirements ang incense. Hindi ka pwedeng magsunog ng hindi sinabi ng Diyos na klase ng incense. Ibig sabihin ay ganito. Ang worship natin is not on our standard. It's not on how we think what is right, anong tama, anong ano. Hindi. We worship God according to what God wants. Amen. Ang worship mo dapat, hindi kung ano lang yung feeling mo, kung ano yung pakiramdam mo. Ang worship natin nakasintro sa ating Panginoon. Hallelujah! Does He deserve the best in you? Ang iyong puso, ano bang ialay natin na the best? Anong klaseng worship? Anong klaseng worship ang ibigay natin sa Panginoon? I invite you, forget yourself.
and think about this. You are a servant, sacerdote ka ng ating Panginoon. And you are bringing the best offering to the Lord. Tandaan niyo ito, every time we come to the house of God, it is also a time to burn your incense. It is also the time to burn everything that is in you. Ilagay natin sa Diyos, but make it sure, I advise you, give the best. Anong klaseng best ang meron ka, mga kapatid? Today, hallelujah, let's focus on Jesus Christ. Forget who you are. Forget kung anong klase ang meron ka. Hallelujah. Forget mo kung anong meron kang titulo, kung ano ang iyong natapos, kung ano ang iyong profesyon. Kalimutan mo yan ngayon. Lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Lahat tayo ay isang taong makasalanan na nilinis ng Panginoon at gusto niyang iligtas. Kaya sa araw na ito, bago tayo lumabas sa tabernakulo ng Diyos, magsunog tayo ng ating mga insenso. Isunugin natin ang ating mga bagay kasamang mga impurities in mind, impurities in our hearts, impurities in our life. Sunugin natin. Sunugin natin at i-offer sa ating Panginoon.